What's up guys? Ito na naman, walang kamatayang lamig ang mararamdaman namin sa loob ng ilang buwan. So naglalakad kami. Ayan si Kabulol, si Guapoge, saka si Kabulol. Tignan nyo yung kalsada guys. Medyo nabawasan na yan ng snow. Kahapon napakakapal niyan. Sadya naman talaga napakahirap maglakad. Dito sa South Korea talagang kung maitim ka, puputi ka rito. Sa lamig ba naman ng lugar dito, malas na lang kapag hindi ka pa pumuti. So yun nga lang, pagsapit ng summer, balik yung tunay na kulay. Yun na, so, hiram na puti. Advance Merry Christmas po sa lahat ng mga solid viewers namin dyan. At kay Diklap dyan, sa mga followers niya, sa mga followers namin. Lalo na ako sa mga subscribers ko sa aking YouTube. So napakaswerte ko, kahapon gumala siya, may nakakilala sa kanya. So shoutout sa'yo bro. Nalimutan ko yung pangalan mo, hindi ako nakasama kay Diklap kahapon dahil ilalagay na lang natin dyan video. May pasok kami. So ilalagay namin dito para makita mo at the same time mapanood mo rin bro. Kung anong pangalan niya? Nakalimutan mo? Nakalimutan ko. So comment mo na lang dito, sa dami nang nagko-comment kasi sa akin. Minsan hindi ko natatandaan talaga yung mga pangalan po ninyo. So shoutout sa'yo bro, Merry Christmas din. Masaya ako dahil nandito ka na sa South Korea. Anong sabi niya? Nagulat ako kahapon eh. Uy, idol! Sabi ko, ano to? Tapos, kayo kasama ni Kabulol. Oh. Idol. Sabi ko, ako nga. Nagkausap kami. Tapos, napanood daw niya tayo lagi. Sabi niya pa tayo, nung huling message na sa video, sa Pinas pa lang daw napapanood na po tayo. So guys, ito yung lugar namin dito. So yan guys, ayan po yung lugar namin dito. Kita nyo? Yung mga basura, yan yung mga ibon na nagpe-fiesta dahil mahirap maghanap ng pagkain nila pag ganitong kalamig. Yun na, yung literal na palayan na makikita yung kulay green na sinasabi namin pag sapit ng winter. Ayan, puro brown, akala mo namatay na pero buhay pa yung mga yan. So napakalamig dito sa lugar namin guys. So yan guys, alam ko napapanood nyo na yan talaga dito kung hindi ka sanay sa lamig o lamigin ka, gwapo ka kagaya ko. So ayan guys, magpapasko kami na ganito, sasalubungin namin. Alam ko mag-snow na naman mamaya yata, pero palagay ko saglit lang. Talaga literal na white Christmas. Sa mga excited na papunta na rito, kagaya na sabi namin sa inyo, sa una lang magandang snow. Kapag medyo nagtagal-tagal ka na parang ayaw mo na. At tawag dito, congratulations sa mga bagong dating na mga EPS. Ilalagay ko rito sa screen natin mula nung nasa DMW sila, nung nag-aasikaso na sila ng mga papel nila, hanggang pupunta na sila ng airport kasi magkakasama yan, nakasuot ng blue jacket. So congratulations sa inyo at sa mga aspirant dyan. Huwag kayong mag-alala, dadating din yung time na kayo naman ang papunta rito. Mahirap pero sulit talaga. So maganda rin talaga na pag nakapunta ka rito mararanasan mo talaga yung mga bagay na ang pinaghirapan mo nung nag-apply ka pa, yung nag-exam ka pa, nagpapa-register ka pa. Magbubunga lahat yun pag bulol talaga. Nakakabulol talaga. Bukod sa bulol na ako, nakakabulol pa po yung sobrang lamig. Ang hirap magsalita kasi nilalamig yung tenga at nanginginig yung boses. So congratulations po, at may mga dalawang kababayan ito si Diklap na taga Batangas na bagong dating. Pinuntahan niya yung isa kahapon at yung isa naman si Angelo. Shoutout sa'yo kung mapapanood mo to. Hindi ko siya mapuntahan. Hindi niya mapuntahan dahil may pasok sila. So ganyan lang, tiis-tiis lang. Malay mo sa susunod na bagong taon kayo naman na nandito. Kayo naman na makakaranas ng lamig. Yung mga nasusuot ko guys, ayan. Tignan nyo, parang suit ba to? Hindi naman kasi to Amerikana dahil hindi naman linalagyan ng necktie. Sa Pinas hindi nyo masusuot to. Dito lang ninyo masusuot to dahil sobrang lamig. Balot na balot guys. Mula ilalim, yung suit namin pantalon, dalawang medyas, 3 pangitaas. Ang suit ko guys. Hindi mabiro. Hindi biro talaga ang lamig. O, tingnan mo si kuya, piniling magpadyak na magpadyak. Ayan, balot na balot. Puro snow. Lamig. Dami naglalakad. Masarap naman kasi maglakad Malamig.
Pero kapag talagang hindi na kaya, ayaw na. Gusto mo nang manakbo. Taksi na lang ako pagka malamig na. Yun. Pumatak yung snow. Matak yung snow. Whew. Right. So, advance Merry Christmas po at Happy New Year po sa lahat. So, sana kahit papaano maging masaya yung Pasko natin. Alam ko yung mga naka-flight na ng January. Samantalahin nyo na yung kasama nyo yung pamilya ninyo dahil sasapit ng Kapaskuhan sa mga susunod na taon ng buhay nyo. Pag nakapunta na kayo rito, kayo na lang ang magse-celebrate ng Pasko at bagong taon. Wala ka nang kasama, talagang mag-isa ka lang. Kausap ang nasa Pilipinas, abang inggit na inggit tayo habang sila-celebrate nilang salubungin ng Noche Buena o Buena Noche sa Pilipinas. Pero kahit ganun pa man, mas masarap kasi magpasko na kahit magkakahiwalay-hiwalay kayo, mas masarap pa rin magpasko na may laman ng bulsa. Kasi hindi natin ma-enjoy yung Kapaskuhan kung sama-sama tayo sa Pilipinas, wala, umaasa tayo sa tupad, umaasa tayo sa ayuda ng gobyerno, magkano lang ang sinasahod ng mga manggagawa dyan sa Pilipinas, sa tingin ko parang hindi buo o hindi ganun kasaya talaga. Iba pa rin yung pag sumapit yung Kapaskuhan, may laman ng bulsa, kung may lalapit, may aabot ka kahit papano. Mas masarap yung magbigay kaysa ikaw yung binibigyan. Lagi po rin yung tatandaan yan. So, darating din yung time. Papabor din po sa atin o sa inyo yung panahon. Ang tanging kailangan nyo lang maniwala, maghintay, magtiyaga at magtiis. So ngayon mamamalengke muna kami ni Diklap, may dala-dala siyang bag. Yan, kukuha kami ng ayuda. Kukuha kami ng ayuda. Kasasabi ko lang nung umaasa, wag umasa sa ayuda. Tingnan nyo yung kalsada guys. Nag-yellow siya guys. Yung lamig dito guys, yung negative, mas malamig sa loob ng freezer. Alam niyo yung freezer ng ref? Sa tingin ko, mas malamig to Nagne-negative ba yung lamig ng freezer? Dito negative 7 kagabi. Ngayon negative 4 na lang. Yan, naglalaro yung bata. Tapos tuwa ako pag pumatak ka dyan. Ayoko, baka basig cellphone ko daw. Yan guys, tingnan nyo, papakita lang namin kung gaano kalamig guys. Yung sapa na literal na tubig, ayan, nagyelo. Yan guys, sobrang lamig guys. Ay, lawak. Saan? Ito, papatuhin natin. Ay, ito guys, tingnan nyo. Yung tubig. Oh, yan. Yung tubig na yan, naging yelo. Yung. Ayun, natalbog. Hindi lumubog yung bato. Sa ibabaw. So, literal na napakalamig talaga. Puro puti. So, talagang napakalamig guys. May welcome to Korea, may watawat pa. Yan, yung bandila ng Korea kung saan nagpa-picture si Gopoge nung unang dating niya rito. Ay, lamig. Malamig pala pag ganito may snow, yung tabi ng snow. Ano naman ako? Siyempre, maswerte ka, nasa Korea ka. Makakaiwas ka sa mga inaanak na dong. Ngayon, dami na nga nag-chat ninong na Yun ang may Alam nyo, literal guys, sa Pilipinas, nung wala ka sa abroad, nasa Pinas ka, parang ayaw kanilang kunin ng ninong. Baka akala nila wala tayong mapapala rito, di ba? Kung hindi mo lang talaga kaibigan, tsaka malapit na na kaibigan talaga, hindi ka kukunin pero yung ibang tao, hindi ka nila papansin. Pero nung nasa abroad ka, kahit di mo kilala, kinukuha kang ninong Kahit di mo ka-close? Oo. Iba talaga kapag ang tao nasa abroad talaga. Ibang nagagawa ng nasa abroad daw. So sa mga sa nag-aabang ng exam, baka next year, first quarter ng taon na 2020. Konti lang daw nakapasa pa lang ngayon. 9,000 plus lang sa 43 yata o 48,000 na quota nila. Sa susunod na taon daw, 150,000 yung quota dong. Ang mga nagrereklamo lang kasi, hindi rin masisisi dong kasi pa-exam daw si DMW. Ang dami pang pasok. Ang dami pang hindi nakakalis. Yung iba wala pang approval. So sinasabi nila pa-exam wala pa nga daw approval yung iba. So hindi rin naman natin sila masisisi, di ba? So dapat nga naman kasi
first come first serve. I mean, kung lahat ng batch na nakapasa hindi pa nakaalis, maliban lang sa may mga naging problema, dapat nga naman talaga paalisin muna sila. Sila muna yung ilagay nila sa, sila yung ilagay sa tawag na rooster, tsaka yung sa ano tawag dito net, pag magse-select na yung amo nung naka-line up sila, nung tawag doon rooster ba? Rooster nga, rooster. Oo, tama. I-priority nila kasi kawawa talaga Dami oo. Dahil pang babae na hindi na-approval. Pero ganun pa man, pero ano, may mga tao talaga na first taker lang nila sa exam, pumasa kagad, di ba? Oo. Pero mayroon din naman na iba, 3 beses na nag-exam, yung pangapat, dun pa lang sila pumasa, o yung pangalawa o pangatlo, di ba? Tapos, nung nakapasa pa sila, ang hirap ang tagal bago maselect. Yung iba naman, kapapasa pa lang, select Yung agad. iba naman, kapapasa pa lang, select agad. Kaya, ang sinasabi ko guys, may mga nakapunta rito sa South Korea ng madali. Hindi sila as in naghintay ng matagal at parang hindi sila nahirapan. Kasi sa exam, may mga nag-review talaga na hindi pumasa. Meron naman na hindi naman seryoso sa pag-aaral ng Korean. Nag-take sila ng exam, sila pa yung pumasa. So, hindi po talaga natin kontrolado yung mga bagay. Kaya, minsan, yung mga katanungan po ninyo, bakit hindi kayo pumasa, ginawa nyo naman ang lahat. Pero si yung kakilala nyo parang naglalaro lang, hindi niya sineseryoso yung pagkukure, sila pa yung nakapasa. So, ito na lang po yung isipin nyo. Kapag para sa iyo yung Korea, para sa inyo po yung Korea. So, ganun na lang po kasimple kasi para hindi na mas marami pa po yung iniisip at may stress pa po kayo. Naniniwala ako dun na kung para sa'yo, para sa'yo. Ganun na lang po yun. Pero, siyempre, hindi naman po ibig sabihin nung titigil ka na sa mga plano mo na gusto mo mag-Korea. So, ang sinasabi ko lang po, para naman hindi kayo ganong maraming iniisip po tinatanong. Kasi yung kasagutan doon, yun po yun. May mga tao talaga na para sa kanila, para sa kanila. Di ba? Parang ano lang po yan na negosyo. Ang business o negosyo para sa lahat. Pero yung tagumpay ng pagnenegosyo, hindi po para sa lahat yun. May mga tao talagang nilaan, naka-destiny sa pagnenegosyo. Parang kami. Parang ako. Kapalaran ko siguro talaga makarating dito dahil alam nyo naman po yung videos na ginawa ko. 2 yun. Bago ako nakarating ng South Korea. Mali yung address na napuntahan ko. Nasa Manila ako. Nasa Bulacan yung venue ng exam namin. 1 oras na lang yun mag-start na. Buti nakahabol pa. Kaya yun ang masasabi kong para sa akin talagang South Korea. Grabe yung pinagdaanan ko. Kaya tiwala lang. Kayong mga aspirant dyan na nawawala ng gana. Huwag kayong mawala ng gana. Gawin yung motivation. Gawin yung gasolina. Yung mga hirap na pinagdaanan po ninyo. Parang mga sasakyan lang yan. Gasolina yun ang isipin nyo, i-apply nyo sa sarili nyo para mas lalo kayong ganahan. At huwag tumigil sa pangarap po ninyo. Ang Korea talaga makakapagbigay ng mga hinahangad natin sa buhay. Mahirap man magsalita pero kaya pa naman. Dahil pahon yung nilalakaran namin. Etong bansa lang kasing to na South Korea, ang may pinakamalaking pasahod talaga. Yung iba, mas pinipili dito kaysa sa Canada. Yung Canada, meron silang tinatawag na PR, Permanent Resident. Ang Korea naman, may tinatawag na change visa. Yun yung mga E7. Pwede kang mag-invite ng family mo. And then, kung gusto mong ma-citizen na rin dito, yung resident na, pwede ka ulit mag-change ng visa. So, parang pareho lang. Ang pinagkaiba lang dito, every year, tumataas po yung sahod. Unlike sa Canada, may mga designated na lugar doon, magkakaiba yung rate sa Canada. Kasi, kung bakit ko nasabi, kasi meron dating EPS na nandito na pumunta siya ng Canada. So, pinapanood ko yung vlog niya. So, panoorin nyo po. Kaya alam kong ganun po yung rate doon. At hindi ko lang alam kung every year din tumatas yung sahod. Pero dito, hindi. Maganda rito. Tamad ka, masipag ka, tatas at tatas yung sahod mo. Yun ang sigurado doon at walang walang mentation. Kaya tiyagaan nyo lang guys. So ang hirap talaga lagi ang nasa una. Hindi naman yung nag-uumpisa ka pa lang magaling ka na kagad, di ba? Wala namang nag-aaral na magbisikleta, pagkahawak ng bisikleta magaling na siya kagad, hindi. Siyempre ilang semplang muna yon, ilang dapa bago siya matututo, di ba?
Sa panahon ngayon, hindi lang pagkakamali natin, doon tayo natututo. Mas natututo tayo ngayon sa pagkakamali ng iba. Kasi nakikita natin yung ginagawa nila. So, pwede nating iwasan. Para hindi rin natin sila maging katulad. So, 2025 na. So, galaw-galaw. Baka mamaya lagi yung sinasabi pa rin. Kada taon na lang na paparating, ganun pa rin yung buhay namin. Parang walang pagbabago, di ba? So, yung iba, ganyan mag-isip. Wala naman nagbabago. Ginagawa ko naman ang lahat. Nagsisipag, di ba? Lagi naman ganyan yung mga sinasabi natin. Alam nyo, siguro, kailangan yung ibahin yung diskarte nyo. Kasi yung ginagawa mo ngayon, ginagawa mo kahapon, nakaraang taon, kagaya lang din ang ginagawa mo ngayon, para walang yung resulta. Di ba? Huwag kang maghanap ng pagbabago kung yung ginagawa mo, kagaya lang ang ginagawa mo dati. Di ba? Natural, same lang ang magiging resulta. Kapatid, kaibigan, ay madulas. Sabayan mo ng diskarte, baguhin mo. Baka sakaling may pagbabago sa buhay mo. Baka may mali sa ginagawa mo. So yun lang, itry mo lang. Para naman kahit papaano may pagbabago. Ang pagbabago kasi, nag-uumpisa yan sa sarili natin. Pero dahan-dahan ako naglalakad dahil ang dulas guys. Baka mabasag ang iPhone, ako po. Isang buwang sahod to. So di ba ang galing? Kaya ako nagsasalita sa vlog, hindi ko namamalayan, malapit na kami sa pupuntahan namin. Mamamalengke lang kami. So yun lang po, laban lang guys ha. Kaya natin yan o kaya yan. Lagi ko sinasabi sa inyo kapag dumating na yung tamang oras para sa inyo, mangyayari at mangyayari yun. Parang love life lang ni Pogi. Yan. So parang ulan, darating mawawala, darating mawawala. Ganon. Lulubog, lilitaw. Yun po yan guys. So pagpatuloy na lang natin mamaya guys. Medyo nangangalay na yung aking kamay. Hindi ko dala yung aking stick. O siya. So yan guys, andito na kami, kakarating lang namin ni Kenneth, namalengke kami, hindi na namin napakita sa inyo dahil ang daming namimili dahil siguro magki-Christmas dahil maraming mga OFW na foreigner din na namimili. So nag-taxi na kami, dali-dali kami sumakay ng taxi dahil napakalamig. So ngayon guys, bale papakita namin sa inyo yung pinamili namin. Ito pinamili namin ni Kenneth. Yan po yung isang linggong pagkain namin. So, namili na kami ng biskwit, tsaka prutas. Yan, kailangan nyo kasi hindi na kami nagbavitamin ng Centrum. Dati nagbavitamin kami pero imbes na vitamin. So, bumili na lang kami ng mga prutas talaga. Ito talaga literal na natural na vitamins. Tinapay. Siyempre, dahil magpapasko na rin, baka hindi na makalabas, wala nang pambili. Binili na namin yan. Yung mga, di ba, pag magpapasko, sabi nila, yung mga bilog-bilog. So, yan. Isang tray na itlog. Bilog din yan. Ay. Ayan. Papakita ko yung mga pinamili namin. Orange, dalawang ubas. Ito, iwala ito. Suka. Tsaka spam, dalawa. Ano pa ba? Ito, karne. Ano pa ba? Lemon. Saging. Sa akin to, gatas. Noodles. Sa malamig na panahon para makahigop na sabaw. Kamote. Lalagyan ng asukal. Pag merienda. Mais. Dun sa nilaga natin na buto-buto. Eto guys, pinalambot na namin, linabas ko na. Nilagang buto-buto para sabaw naman. Tsaka yung pangsahog na gulay niya. Luya. Patatas. O yan guys. Tsaka syempre ito, manok. Ayan, bumili na rin kami ng manok para may laman yung rep namin. Kasi wala na laman yung rep namin guys. Papakita ko sa inyo. Ayan guys, ang linis. Wala. Plastic lang yan. Plastic. Wala laman yung rep namin guys. Oh, ang linis. Yung itlog namin wala na. Kaya
bumili kami ng ano, ng malalagay dito. Diklap yung sabon niya dahil inihigop niya. So yan lang po guys yung daily weekly routine namin sa mga nagtatanong kung paano kami mamalengke. So pag namalengke kami, lingguhan. Medyo naparami lang dahil yun nga, mag-Christmas sa Miyerkules. So kahit pa paano naman maramdaman din naman namin kahit pa paano yung diba? Yung Pasko. Umiinom nga pala kami ng detox. Yan, yung lemon na may tubig, papalinis ng tiyan. Anong nabili mo? Medyas? Papapogi. Papapogi daw ang nabili niya. So yan, magpaalam ka na sa ating video. Masaya sa mga solid kabulol sa followers ko sa Dikla Vlog. Bye-bye! So magkita tayo sa susunod nating See you video. in Korea. Huwag niyo kalimutan i-like at saka sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe. Abangan nyo sa bagong taon, mamimigay ng Gcash si Dikla. Amen! Pumas ka sa kanya. So paano yan guys, magliligpit muna kami. See you again on my next video.